Yo, what's up? Welcome to our podcast, Meet Your Locals, MYL for short, and syempre, Quiz Gerald. And again, another episode ng MYL. Salamat sa lahat ng mga nag-follow, nag-subscribe, nanood sa lahat ng mga social media sites namin, nakinig sa Spotify. Maraming salamat sa inyo. And syempre, again, another day, another episode na naman. Introhan ko yung guest natin ngayon. Pwede kong sabihin na wala kayong mapapakinggang malulupit at mababagsik na songs sa playlist nyo kung wala yung katulad nila. Isa siyang sound engineer at alam ko na maraming mga songs na nasa Spotify o nasa playlist ninyo ang siya mismo ang nag-arrange. Welcome to MYL, George. Utol, maraming salamat sa iyo sa pag-oo sa amin dito ngayon. Alam kong isang inspiring story na naman na mapapakinggan natin. Kamusta ngayon, George? Kamusta ka? Okay naman, nakakaabante kahit papano. May mga maganda na rin namang nangyayari, kaya kailangan na natin tuloy ito. Bali, pwede kong sabihin na sound engineer, tama? Or music engineer, sound engineer. Ikaw yung gumagawa ng mga mixtapes, tama? Mix. Yung tipong may artist, tapos mag-record sila sa'yo. Ganon, tama ba yun? Okay. Ako nagmi-mix, ako nag-mastering ng kanta nila. So, paano nagsimula yun? Paano nag-come up sa di ba kasi, karamihan kasi sa nag-guest sa amin or karamihan sa mga kakilala ko, mga rapper eh. Or sila mismo yung gumagawa ng song or sila mismo yung nagre-record. Pero ikaw mismo yung gumagawa para sa kanila. Paano nag-come up na gano'n yung idea? Or paano? Hindi, 2011. Okay, 2011. Nag-rap pa ako noon eh. Nag-rap ako. Nag-record kami. May dalawa akong classmate na nagsusulat sila ng kanta sa room. Sabi ko, paano nyo gagawin yung kanta na yan? Sabi nila, i-record daw nila. Sabi ko, sige, pa-testing nga ako nyan. Hindi sulat kami sa classroom. Kahit ang ingay ng classroom, nakakapagsulat sila. Ako, hindi ako nakakapagsulat eh. Kasi parang wala naman sa puso ko talaga yung pagko-compose. Nakikinig lang ako, tas sabi ko, sige, subukan ko to. E di nag-record kami. Meron akong isang classmate na siya talaga yung mentor ko, si Jet. Si Crime Jet. Tapos, ang galing niya talaga, sabi ko, ang galing mo mag-rap. Sabi ko, yung era dati na Andrew E. Donggalo record na music. Ganun yung mga bitaw niya. Kumbaga, nadi-deliver niya, nababato niya na maayos sa beat, pasok. Tapos nung ako na yung nagre-record, sabi ko, bakit di ko maipasok sa beat? Wala talaga, ang tagal. 8 rhymes yun. Kumbaga, ang ni-record ko na lang 4 rhymes. Sabi ko, hindi ko na kaya to. E di, pinaputol ko na. Tapos nung na-mix na siya, sabi ko, ganito pala gumawa ng kanta. Hindi ko pa trip yung boses ko. Kumbaga, robot yung boses ko. Para sa'yo, parang kumpiyado ka eh. Tinutula ako. Tapos nung pinapakinggan ko na yung sa part ng mentor ko, sabi ko, tangina, ang galing ng pagkaka-deliver. Tsaka nung sa isa kong kasama, si Prol, isa din sa nagturo sa akin talaga yung, kumbaga, day one ko yun eh. Day one mo. Si Crime Jet. Si Crime. Kumbaga, si Crime kasi wala siya sa sa grupo ko eh. Wala siya sa Southeast. Kumbaga, meron siyang sariling grupo eh. Pero siya talaga yung mentor ko. Yung talaga yung mga day ones mo talaga, classmates mo. Siya yung talaga siya yung nagturo sa akin kung paano ako pumasok sa pinto ng music, kung paano mag-rap. So, nung time na yon, parang ikaw mismo, parang hindi ka ganun ka-sureball dun sa tunog mo, kumbaga. So, paano nag-come up na ako na lang kaya mag-compose para sa kanila? Ako na lang kaya ang gumawa ng songs or mag-mix para sa kanila? Paano pumasok yung idea ang ganun? Hindi, nag-record pa ulit ako. Okay, nag-record pa ulit. Okay. Nag-record pa ako ulit. 2012 na yun eh. Maganda na yung maganda na medyo nag-improve eh. Sabi ko, sige, tutuloy ko to, magra-rap ako.
Tapos, maganda naman yung output. Maganda yung output. E di, sabi ko, sige, tutuloy ko na to. Mag-rap na ako. Sulat ako. Ang dami kong naisulat. Hindi ko na nga lang nare-record kasi wala akong pera eh. Oh, Wala yun. akong pera pang record. Paano ko magre-record nang wala akong pera? Sabi ko, sulat lang ako ng sulat. Ang dami kong sinusulat. Tapos hindi ko naman siya nare-record. Wala talaga, tambay lang ako eh. Saan ako kumukuha ng pera ko sa airmat ko? Estudyante pa. Oo, estudyante. Tapos panay bulakbol pa ako nung malamang. dati. Oo. Di ba? Mm. Tapos, dumating sa time na nasa Pangasinan kami ng pinsan ko. Tapos si King, siya yung nagpangalan ng Southeast eh, si King. Nag-chat sa akin, sabi niya, pre, merong mic sa CDR King dito sa Walter Mart. CDR King. CDR King, yung mic na puti, Oo. yung tago 150. Napaghahalataan tayo. CDR King ah. Oo, Okay. 150. Sabi ko, sige, pag uwi ko, nasa Pangasinan kami, kinabukasan, uwi namin. Pumunta kami ng CDR King. Tapos meron akong desktop eh. E di trinay namin. Tapos nagtanong ako, ano bang kailangan natin? Anong kailangan natin na software para makapag-record tayo? Tapos nagtanong siya sa pinag-recordan namin dati. Adobe Audition 1.5 yun. E di record kami. Sabi ko, di natutuwa na ako. Naglabas kami ng kanta nang hindi nakamix yung kanta. Kumbaga raw file eh. Raw file. Sabi ko, sige, pwede na yan. Tapos meron akong nakontak, si Mix One. Siya yung nagmi-mix dati sa BCM Production. Dito lang din malapit sa amin. Kung kilala ng mga iba na yung BCM Production, si Mawe. Isa sila sa mga talagang tumunog dito sa Paranaque. E di siya yung nagmi-mix doon, si Mix One. Sabi ko, Mix, katambayan ko siya dati. Sabi ko, Mix, nagtayo ako ng recording. Sabi ko, turuan mo naman ako mag-mix. E di pumunta siya. Tapos tinuruan niya ako. E di naiinganyo na ako eh. Sabi ko, ang ganda ng ang ganda nung, kinumpara ko yung walang mix sa may mix. Oh. Ang layo talaga ng Malayo. unang labas namin na kanta. Walang mix. Tapos nung kinumpara ko na, sabi ko, ang ganda, ang layo. Ganito pala mag-mix. Tapos tinuro niya sa akin, kumbaga, inaral ko matagal din, mga ilang buwan din eh. Tapos, tuloy-tuloy na, gumawa ng kanta. Si King, ako, si Prol, yung mga day one ko, si Blaze. Blaze din ako eh. Kumbaga, yung isang Blaze, G, may G siya, ako Blaze lang eh. Tapos, yung isang pinsan ko, tsaka isa pa pala si Cruzy. Tapos, record lang kami ng record. Kumbaga, sa tingin ko nga, kami yung pinakamasipag dati gumawa ng kanta eh. Oo. Gagawa kami ng kanta, i-release namin. Kinabukasan, gagawa kami ng kanta, i-release na naman namin. Araw-araw siguro 2 months kami straight naglalabas kami ng kanta 2 kahit months na walang straight? nakikinig. Oo, walang nakikinig. Sabi ko, sige, gusto natin to eh. Ito yung nasa puso natin. Gawa lang kami ng gawa. Nagpupuyat. Nagpi-freestyle. Pupuyat kami. Ang ginawa namin, may mic kami, di ba? Tapos ang ginawa lang namin na stand nun, ang pinagpuyatan namin, PVC type na PVC. Oo. Tapos yung merong may stand kami ng electric pan, doon namin tinayo. Tapos yung pinaka-pop filter niya, takip lang ng picnic, tapos nilagyan namin stockings. Ayun lang, basta makapag-provide kami, magmukha lang recording yung ginagawa na yung namin, yung spot namin, magmukha lang siyang recording. E di, sabi ko, sige, baka namang recording na to eh, tuloy na natin to. Tapos may mga gusto maki-record. Nahihiya ako kasi ganun nga yung equipment namin eh. Tapos yung huli kong pinag-recordan na recording, ang ganda ng gamit niya, ng maganda. equipment niya. Talagang may budget. Tapos nung sa akin na sila magre-record, kumbaga nahihiya ako eh. Ayaw ko sila pag-recording. Kumbaga pang PSG namin to eh. Sa amin lang to. Kaya gumagawa kami ng kanta na para sa amin lang. Hindi ko ina-approach yung iba na gusto nila mag-record. May napa-record naman ako kaso mga ilan lang. Parang nakita ko doon yung lesson kasi sabi mo nga kanina,
pinagpupuyatan nyo siya ng ilang buwan, tama? Oo. Na parang ginagawa nyo doon is nagsumakanta kayo, ay nagre-record kayo or what, tapos yung resources hindi pa ganun kaganda. Hindi talaga. So may kita mo doon yung passion sa ginagawa. Oo. Kasi kalimitan, ang hirap sa atin, ang lagi nating iniisip, kailangan makapag-provide muna tayo ng resources bago nating simulan eh. Pero sa inyo, baliktad eh. 'Di ba? Parang sinabi nyo na, wala tayong pakialam sa resources, nasa atin yung talento. Gawin natin to. Wala nga kaming pakialam sa views eh. Yun nga. Magkaroon kami ng 20 views, masaya na kami. Oo. Sige, masaya na tayo dito, 20 views. Pwede na sa amin yun. So, umaalab yung passion dun sa ginagawa. Oo. Ayun yung importante kasi. Ayun yung gusto nating laging ilabas sa mensahe sa mga naikinig sa atin at saka nanonood sa atin na gawin mo yung gusto mong gawin. Maraming paraan, maraming pwedeng resources dyan. Di ba? Mahalin mo lang yung ginagawa Yung picnic, mo. Oo, tapos yung picnic ginilagyan nyo ng binutas stocking. lang namin yun, stockings. Di ba? Stockings na gamit pa yun. Yun nga, ayun yung magandang attitude doon na walang dapat humadlang Oo. sa gusto mong gawin. Gusto mo yan eh. Gusto mong gawin eh, di ba? Tsaka wala kaming pera pang record. Eh di kami na magpo-provide ng para sa amin. Yun yung maganda. Ang malala pa dun kuya, yung PC ko, kalagitnaan na magre-record kami, namamatay. Ngayon, pag binuksan namin, pahirapan, pinupukpok pa namin yun. Pupukpokin namin para magbukas siya. Kakalikutin ko ng kung ano-anong kung ano yung pwedeng maging way para magbukas siya, kakalikutin ko yun. Parang, Kita mo na yung utak ng ng Oo. CPU ko, bukas na bukas. parang ikaw na mismo nagre-repair. Kumbaga, Oo. parang walang makakahadlang dito. Gusto namin mag-record. Gumana ka. Oo. Parang gano'n. May idea din naman ako sa paggagawa ng PC. Kumbaga, Mm. hindi ganun pang-idea. Kaso, nakita natin talaga doon nakikita ko talaga yung pangarap doon. Nag-aapoy talaga. Nakita ko doon yung walang makakahadlang sa amin. Basta kami gusto namin mag-record dito. Gusto namin ilabas yung mga lyrics or liriko na gusto namin ipakinig sa inyo. Oo. Gagawa kami ng paraan. Kung ano man yung hadlang na yan, kaya namin ayusin yan. Parang gano'n. Talagang gano'n talaga. nangyari. May makinig o wala. Okay kami dun Goods eh. kami dun. Oo, goods kami dun. May Next. makinig o wala. Ma-express namin yung gusto namin gawin. Panalo na kami doon. Parang gano'n. Oo, kuya. Solid na solid talaga. And yun na, nag-recording kayo, nagka-come up kayo sa ganong song. Matanong ko lang din, ano rin ba kayo? Laman din ba kayo ng mga rap contest? Oo. Dito sa Parañaque. Oo, so okay kayo ng mga barangayan. Unang rap ganyan. contest namin, di ko masasabi na talagang first time namin na umakyat ng stage, lahat kami kabado. Lahat kami first time. Yung nag-chorus sa amin, wala. Ayaw niya. Ito yung manap kami na mag-chorus, babae. Manap kami ng babae. Tropa ko. Sabi ko, kaya mo ba kantahin to? Susuloy mo lang yung lyrics. Suloy mo lang yung tono. Di kumanta kami. Nakanta niya naman na maayos. Kaso kami, lahat kabado, lahat nagkamali, lahat parang panaginip na ayaw nga namin balikan yun eh. Tapos meron akong isang tropa, si Prol. Alam ko yung lyrics niya, pero wala siya sa kanta na yun. Kumbaga, siningit ko lang siya. Sinulat niya yun, umaga, sa school. May pasok kami nun umaga sa school. Tapos gabi na yung rap contest. Ayun yung kakantahin niya, sinulat niya sa school, ayun yung kakantahin niya. Sabi ko, paano ka namin sasaluhin yan kapag nagkamali ka? Ngayon, ako, pinilit ko soloin, pero di ko talaga na solo. May ibang part lang ako na nasolo. Tapos nung kinakanta niya na sa stage, pini-freestyle niya na, wala na dun sa lyrics niya na ginawa, yung kinakanta niya. Sabi ko, pre, wala na sa sulat mo yung kinakanta mo, pero na-deliver niya na maayos. Kung ikaw yung makikinig, pero alam mo yung lyrics, alam mo freestyle niya. Freestyle na. Pero Oo. pag hindi mo alam Oo. yung mismong lyrics, Kung nakikinig ka lang, hindi mo alam malulupitan na ka pa freestyle. Oo. Oo. Galing, sige. E di, rap contest. Pagbaba namin, diretso uwi kami, kuya. Sabi ko, hindi magandang experience hindi maganda para sa atin tong unang experience natin. E di, pangalawang salang namin, rap contest din. Ito na, medyo nag-improve na kami. Ay, hindi siya rap contest, guess. Guess Guess na. lang kami, guess. Okay. Sige, na-deliver namin na maayos, success. Tapos nung pangatlo, di ko alam kung pangatlo o pang-apat. Meron kaming kinantahan, dalawa kami dito sa dalawa lang kami ng tropa ko, si Blaze.
Yo, shoutout kay Blaze. Siya yung Shoutout. day one ko. Siya talaga yung naging ano ko eh. Partner in crime Oo, talaga. partner. Partner. Kumbaga dalawa kami nagmi-mix dati. Dalawa kami sumalang kami ng rap contest, kuya. Tapos, ang gagaling, Armor 4, Public Enemies. Ang hinarang doon si Lucky Nine, kilala mo si Lucky Nine, hindi na siya pinakanta. Kasi ang lakas niya na Ano na? naharang niya na yung rap contest dito sa Oo. Paranaque. Kumbaga sa ano, nang bibit-bit na. Sa Target yun, sa Target dito sa Delarama. Oo. Tapos hinaharang na siya, tsaka yung isa kong tropa, si Patrick, hinarang siya ni Boss Darwin. Huwag na kayo sumali dito, magagaling na kayo Oo, eh. pagbigyan nyo naman yung iba, parang gano'n. Okay. Tapos nagulat ako, Arbor 4 nakasali. Ang galing nila. Tapos ibang mga miyembro ng Public Enemies, ang gagaling. Yung Armor 4 tsaka yung Public Enemies, grupo yan, no? Oo, kuya. Okay. Armor 4. Tapos nung kami na, sabi ko, pre, ano bang iano natin dito? Ano bang ibabat-bat natin, ibabato natin sa mga to? Baga beginner type shit kami sa sa tongue twist. Nabubulol pa nga ako sa tongue twist eh. Tongue twister kaming dalawa, kumbaga, pero hindi kami ganun kalupit. Sabi ko, anong iano natin dito? Anong laban natin sa mga magagaling na to? Tapos, may isang nagsabi na sige, hintayin nyo na lang yan, hintayin nyo. Malay nyo, makasungkit kayo. Tapos nung final result na champion, alam ko Armor 4 nag-champion nun eh. Tapos ang nag-first place kami. Nagulat ako. Nakabingwit pa. Oo, first Sumungkit place. pa, okay. Sabi ko, pre, ang daming magaling. Bakit tayo nag-first place? Sabi ko. Pero na-deliver naman namin ng maayos. Maayos namin na-deliver. Kumbaga, pang-apat na try na namin sa stage eh. Kumbaga, hindi na ganun kakaba. May kaba pero hindi na ganun. Kumbaga sa mas maayos yung performance nyo ng Oo, pang-apat. malinis na siya, malinis na siya. Naaral na. Oo, napapractice na namin eh. Bago kami umakyat ng stage, praktisado na. Umuhugot na ng experience doon sa Oo, mga may past. experience na eh. Ganyan, okay. Kumbaga, alam namin kapag nagkamali, diretso lang. Okay, oo. Kasi ganun naman sarap contest eh. Pag nagkamali ka, kailangan wag mo ipahalata na nagkamali ka, diretsuin mo lang yun. May part ako na nagkamali pero diniretso ko, nabulol ako kasi tongue twist. Bulol talaga ako, lalo sa letter R. Bulol ako doon. Kaya nagulat ako, sabi ko, paano kami nag first place dito? Hanggang inabukasan naiisip ko, paano kami nag first place? Hawak-hawak ko yung trophy, pauwi kami, nakangiti ako, sabi ko, tangina, ito pala yung pakiramdam na may masusungkit kang trophy, may masusungkit ka. Sabi ko, yung feeling nun, priceless no? Priceless talaga, kumbaga. Kung ako yung tatanungin mo, sabi mo nga sa akin, paano kaya kami nakabingwit doon ng place? Pwede kong sabihin na nakita ng judges, nakita ng tao yung gusto nyong gawin, nakita ng tao kasi ang music kasi ako naniniwala tayo na ng music may magic kasi yan eh, 'di ba? Once na ginagawa mo na yung musika, may something na magic yan na parang nararamdaman talaga ng tao. So, sa tingin ko, kaya kayo nakakuha ng place doon, gawa na lang din ng pangarap nyo na gusto nyo talagang gawin yung gusto nyong gawin at naramdaman nyo ng tao. Naramdaman nyo ng pumunto sa inyo. Pero di na namin expect yun eh. Kumbaga, ang gusto lang namin experience eh. Parang expect the worst eh. Parang kahit matalo, sige, goods lang yan. Basta importante sa atin, nakasalang tayo, parang ganon. Wala kami sa guess eh. Sabi ko, sige, mag-ano na lang tayo. Mag-contestant na lang tayo. Sali tayo, experience lang. Parang sarap ng feeling na hindi ka nag-expect pero nagkaroon. Kumbaga bonus na lang eh. Bonus na yun bonus. Eh. Yung trophy na yun. Bonus na yung trophy, bonus na lang yun. Kaya ang sarap sa feeling na sumali ka na, hindi ka man mag-expect ng panalo, umuwi ka na may kasamang panalo, mas solid yun. Diba? Nakangiti ka pa. Tapos, ano yung sunod na nangyari? E di, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin kami sa paggawa ng kanta, araw-araw, labas. Labas kami ng labas. Sige lang. Tapos, may time na natuluyan yung PC ko. Ang dami naming kanta doon na hindi pa na i-release. May mga freestyle pa, yung basta madami pa eh, nasira. Sabi ko, paano kami makakagawa ng music? Tapos may time na si Airpat, may nagbenta sa kanya ng laptop. Binili ni Airpat. Kasi parang nakikita ni Airpat na
nalulungkot ako eh. Wala akong ginagawa eh. Nasanay kami na gano'n, nagre-record kami. Yung gamit nakatambak lang. Ilang araw. Pero hindi naman inumabot ng isang buwan. Binili ni Airpat para sa akin. Sabi ko, yan. Sabi niya sa akin, ayan, gamitin mo. Di tuwan-tuwa ako, may magagamit na kami. Tapos tuloy-tuloy ulit. Kami ng labas. Sa ano na yun, dalawa na kami, nagmi-mix na ako, dalawa kami. Si Blaze tsaka ako. Kapag tinatamad ako mag-mix, binabato ko sa kanya. Oh, siya talaga yung partner mo sa okay. Sabi ko, pre, tinatamad ako mag-mix, ikaw na dyan. Batuan kami ng idea kung paano gagawin namin Tapos nag-experiment na kami kung doon na dumating yung point na nag-experiment na kami sa music. Kung ano yung mga bagay, halo-halo kami, love song, hardcore, tongue twist, tas tema. Kumbaga, kung ano yung maririnig namin, sabi ko, uy, parang maganda yung gandong tema, sige gawa tayo. Nakikinig din kasi kami sa iba Okay. Ayun, pinapakinggan namin. Sabi ko, ayos to maganda yung tema nila, sige gawa tayo ng ganyan. Di gagawa kami, tas re-release namin ulit. Record kami. Tapos, ang nangyari, nasira yung mic namin. Mic naman ngayon. Oo, mic. Kung yung kanina lang nasira PC, yun naman yung mic naman. Oo. Okay. Pero yung headset nga, bigay lang sa amin. Yung pang-computer shop na Oo. ayun lang, ganun lang May kami. ganun pa ata yun. Hindi, wala Wala namang mic. Okay, Oo. okay. Di nasira yung mic ko. Sabi ko, paano to? Tingin tayo. Di ambagan kami. Tingin kami dito sa Walter Mart. Wala nang ganung mic. Wala na. Wala na, ubos na daw. Nag-ikot kami lahat ng CDR King. Wala nang ganung mic. Tapos merong mic na parang ganito, dynamic siya, na maliit lang. Maliit lang siya, kulay itim. Ginamit namin. Tapos nagtanong ako kay Mix One na, sabi ko, Mix, pwede din ba to? Sabi niya, sige, testingin yan. Testingin natin. Pumunta siya, tinesting namin yung mic. Okay naman. Di tuloy-tuloy ulit yung music namin. Tapos nakakapag-guess na kami kahit masaya kami, nakikita na namin yung pangalan namin Nasa guest list na kami. Uy, na tayo. Nare-reach out na tayo ng ibang mga rappers, ng mga ibang nag-organize. Matanong ko lang, ano yung pangalan nyo nung time na yun? Southeast na talaga. Southeast na talaga? Okay. Nagmula ang Southeast kay King. Tagal na pala. Okay. Oo. Galing. 2013. Si King na. Sabi ko, bakit Southeast King? Sabi niya yung South Parañaque, yung Isla Huerta. Ayun yung lugar namin. Yun. Southeast. Tip lang dito lang ba sa MYL lumabas yan? Yung meaning yan? May mga nasabihan ako, Okay. pero mga off-cam. Ito on-cam. Okay. On-cam na to. So alam niyo na, yung meaning ng Southeast, yung South Parañaque. Yung Isla Huerta. Okay. Yung lugar namin. Ayun na yun, Southeast. Okay. Galing. Sabi, napabaduyan pa nga ako, Southeast. Sabi ko, parang ang baduy pakinggan. Sabi ni King, sige, kaya na yan. Nag-iisip ako ng iba. Wala akong maiisip. Kumbaga, pinanindigan na namin yung Southeast. O Yan sige, na. Southeast kami. Tapos naririnig namin yung pangalan namin, Southeast. Southeast, sabi ko, naririnig ko na yung pangalan natin, Southeast. Ayun na. Okay. Hindi kami nakikilala sa sa tag name namin, sa screen name namin. Nakikilala kami sa Southeast as a group. As a group. Okay, solid. Kumbaga, pinangalagaan ko na din yung Southeast Ayoko na nga nadudungisan ngayon yung pangalan ng Southeast hanggat maaari. Huwag tayo gumawa ng natin. Huwag tayo magpaka-cloud chaser. Tama. Sabi ko sa kanila, huwag tayo magpaka-cloud chaser. Kami lang nagpapaniwalaan dati. Ang dami naming shit na pagdaanan. Kumbaga, nandun pa rin kami sa Southeast. Tas yung iba, nagkapamilya na ngayon. Pero ako, nagpatuloy pa din ako sa pagiging Southeast. Southeast pa rin naman. Kumbaga, nakapag-record sila, kaso mas prioritize na nila yung pamilya. Okay. 2013 pa pala. Ang tagal na. Oo, kuya. 11 years na. Nag-memories na nga sa sa Facebook ko Southeast na pala noon pa. Oo, hindi na kami nagpalit ng pangalan. Southeast na solid. talaga. Okay. And paano nag-come up na? Paano na siya nag-come up sa records na? Yun na. Paano na siya nagkaroon talaga ng label na Southeast Records na siya? Kung dati, pwede kong sabihin na as a rap group lang siya. Iba na kasi siya ngayon Label na siya Di ba? Paano kumamap yung ganong idea na? Hindi. Teka, na ako. Para sa akin, hindi pa siya label Ano lang siya, collectives collectives. Oo, Okay, collectives okay. lang siya. Parang Tapos, pa lang siya. Papunta pa lang, parang ganon. Para sa'yo.
Okay, sige. Ano pa nga kuya meron pa akong pinasukan dati na na group. Pero hindi siya masyadong, hindi ako naging masaya dun eh. Kumbaga binalikan ko pa rin yung Southeast. Sira yung mic ko noon, yung sinabi kong binili ko na na parang ganito. Nasira yung mic ko. Si Jix nakasama ko kasi sabi ko, Jix, tara record tayo. Eh di, dalawa na lang ulit kami. Nagpapaniwalaan kami sa sarili namin eh. Sabi ko, sige kaya natin to. Naputol yung mic. Putol naman ngayon. Yung wire. Okay, oo. Sabi ko, Jigs, paano to? Paano tayo magre-record ngayon nito? Eh di si Airpat may panghinang. Si Airpat na naman. Okay. Sabi ko, Dahi, peram ako ng panghinang mo. Sabi niya, saan mo gagamitin? Sabi ko, nasira yung mic ko eh. Eh di hininang ko ngayon siya. Nung paghinang ko, ang pangit na ng tunog. Oo, naapektuhan na. Pero gusto namin yung gagawin namin eh. Nag-record kami ni Jigs. Nag-record kami dalawa. Sabi ko, sige, kaya natin to. Kahit ganun yung tunog. Nirelease nga namin ng ganun yung tunog eh. Tunog lata. Tunog na masakit sa tenga. Pero sabi ko sa kanya, ilan to, Jigs? Ano to, tangina, part ng natin to eh. Fruit yan, part ng progreso to. Ganyan. Progress natin to. Tayo lang naman nagpapaniwalaan. Tayo lang naman dito sa bilog natin nagpapaniwalaan eh. Tuloy-tuloy kami nagre-record. Yung laptop ko naman ang nasira. Yun naman. Actually, habang nag-uusap tayo, habang nagkukwento ka sa akin, nakikita ko na yung struggles. Oh, yeah. Pero hindi ko pa siya pwedeng sabing struggles kasi, pagsubok or what, pero talagang napagtatagumpayan talaga eh. As long na nandun talaga yung passion mo, yung hilig mo talaga sa paggawa ng kanta. Nandun talaga. Walang makakapigil talaga doon. Ayun yung maganda. Kaya habang nagkukwentuhan tayo, ang dami ko nang nakukuha gems na grabe yung apoy ng pangarap. Ano sunod doon? Nasira yung laptop ko. Ganun na naman. Katulad ng CPU ko, dipokpok. Dipokpok? Oo, okay. Dipokpok na naman. Hinahampas ko siya. Kinakausap, hinihimas ko siya. Bumukas kasi kailangan ka namin eh. Bumukas ka, kailangan namin makapaglabas ng kanta. Hindi kami pwedeng matenga dito sa music. Kasi kahit walang nakikinig, gusto namin to eh, mahal namin to. Nagbukas siya. Nagre-record kami, kalagitnaan na matay. Edi back to zero na yun. Hindi na save eh. Hindi ko na save kuya, hindi ako mahilig mag-save dati. Oo. Sabi ko, shit, paano na to? Ayaw na naman magbukas. Ginawa namin ni Jigs, kinabukasan na namin siya ni-record. Kailangan kasi ipahinga yung laptop eh. Ay, hindi naging sakit niya. Kailangan na ipahinga ng mga ilang oras. Ipapahinga namin siya 8 hours. Siguro magbubukas siya 2 hours lang. Kaya kailangan namin habulin. Kailangan namin habulin yung i-record namin. Mabilisang record lang. Wala nang Kailangan perfect kagad namin mai-record. Tapos, nagkaroon ng time na na medyo nagkakaroon ako ng hassle. Nagkakaroon ako ng underground hassle eh. Hindi ko na sasabihin pero okay. Yun na yun. Nagkakaroon ka na ng sabihin na natin, pwede mong pagkunan ng panggamit sa resources. Okay. Ito na, nagsisimula na. Ayun na. Bumili ako ng sarili kong CPU. Medyo kinakaya ko na eh. Bumili ako CPU. Pero hindi naman siya ganun kaganda na specs, pero kinakaya yung software. Tapos, meron akong tropa si Cruzy nasa shoutout sa iyo Cruzy. Ingat ka lagi diyan sa sa Cali. Pinadala umuwi siya dito ng Pilipinas tapos BM800 na original. Kasi nauso yung peke na BM800 ngayon eh. Sabi ko, magandang to para sa grupo. Kumbaga magandang ambag siya eh. Tapos nagtuloy-tuloy record. E di ang nangyari parang yung iba tinamad. Tapos si Jigs pa rin yung kasama ko. Okay. Sabi ko, tas nagkatrabaho si Jigs, binilihan niya ako ng stand. Yun na. Bumili din siya ng mic, kaso naibenta niya, syempre kailangan niya ng pera eh. Sabi ko, sige, sapalaran mo muna yung mic mo. Total, magkakaroon naman ako ng mic eh. Binilihan niya ako ng stand. Hindi na yung stand namin na electric fan. Oo, okay. Electric fan na PVC. Oo. Okay. Andin na yung nasa
nasa upgrading na kami. Tapos, sabi ko, pwede na to, Jigs. Hindi na, nagkakaroon na tayo ng nagiging komportable na tayo sa, sa recording natin eh. Tapos, nagkaka-income ako, may mga nagre-record sa akin, tumatanggap na ako ng client. Ayun na, may mga kliyente na. Oo, may mga client na, sige, ang per track ko, 200. Per track. Oo. Pero ano na yun, medyo masakit na para rin sa akin yung 200 na yun eh. Tapos, edi tuloy-tuloy, may mga pumapasok sa akin client. Naiipon ko naman kahit papano, nakakakain na ako eh. Nabibili ko yung gusto ko eh. Ayun na. Oo. Okay. Ayun na. Tapos, dumating sa point na na parang tinamad din ako sa music, kuya. Parang siguro pwede kong sabihin na lahat naman tayo may wave days talaga na parang, oy, tumuna ako, teka laylo lang ako ng konti. Na kahit hindi mo naman siya sinasadya, kusang dumarating, kusa mo siyang nararamdaman talaga. Na parang nalaylo ka. Diba? May ganun talagang days eh. So dumaan ka rin talaga sa ganun. Parang kuya, nag-wave days ka. tinatamad na ako. Parang walang nangyayari sa akin. Parang hindi ako umuusad eh. Ayun yung feeling ko, hindi ako umuusad. Buti na lang yung asawa ko nandyan. Yun. Since 2014 kami ng asawa ko eh. Hanggang ngayon. Support naman siya eh. Sabi niya, kaya mo yan. Push mo lang. Push mo lang. Eh ako, parang ayoko na. Wala ako eh. Hindi ko pa kasi nahanap yung purpose ko eh. Okay. Hindi ko nahanap yung purpose ko. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ako magkakamap dito sa music na to. Kung tama ba to na ito yung nilalakaran ko. Pag nawala naman ako sa music, anong magiging buhay ko? Iniisip ko, anong magiging buhay ko? Magtatrabaho ako na magtatrabaho. Sabi ko, doon ko i-focus yung sarili ko. Paano na yung pangarap ko? Wala akong ibang pangarap, kuya eh. Ayun lang, music. Kumbaga yung pangarap ko, hindi lang para sa sarili ko eh. Para sa amin lahat. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila na tangina hindi para sa akin to, para sa atin lahat to. Kung may aangat sa atin na isa, kailangan gusto lahat tayo makakaangat. Gusto ko makikita tayo lahat, nasa better days na tayo. Word. Importante yung support ng partner. Importante talaga kung sino yung nasa right side mo. Kailangan siya mismo mag-support sa'yo. Kasi napakalaking ambag ng emotional support eh. Oo, kuya. Kung sino yung nasa right side mo, which is yung mga partners natin, importante talaga yung suporta eh. Oo, kuya. Importante yung bulong nila eh. 'Di ba? Na yung ikaw mismo, parang pinanghihinaan ka na, pero yung partner mo talagang sabi, kaya mo yan, tuloy mo lang. The same time, ang lakas kasi makapagbigay ng motivation sa atin. Oo, kuya, lalo kapag Biruin mo siya naniniwala sa'yo. Ako wala na akong paniniwala sa sarili ko. Sumusuko na ako eh. Walang nangyayari sa akin dito sa music. Wala na talaga. Parang papasok sa sarili mo, sa isip mo na, teka, may naniniwala sa akin. Importante pa sa buhay ko yung naniniwala sa akin. Kuya, kung bakit hindi ko itutuloy ito. Di ba nga naghahanap na rin sa amin eh. Ang tagal namin nawala sa scene. Bakit di na kayo naglalabas? Sabi ko, hindi, busy lang eh. Busy lang Busy ako. lang, okay. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na sumuko eh. Yun na, doon na talaga yung real struggle. O yun na, pinapasok ka na ng Sinusuko ko na yung music. Parang pumapasok na yung struggle talaga, emotionals mo na parang, teka, parang walang nangyayari, hindi nagiging maganda sa akin yung panahon, parang ganon. Pero yung emotional support ng mga kasama o mga mahal natin sa buhay, napaka-importante nun. Isa rin yung sa nagbo-boost ng confidence natin, or isa rin yung sa nagbo-boost ng apoy sa atin na ituloy yung ginagawa natin. At sabi mo nga, wala akong ibang pangarap maliban dito. Kung ito hihinto ko to, magiging typical na lang ako? Oo. Parang ganyan, di ba? Ayoko maging para sa akin kasi ayoko maging normal na tao. Ayun. Okay. Ayoko maging gusto ko Hindi naman sa naiinggit ako sa ibang tao. Kaso gusto ko rin makaranas eh. Gusto ko rin makaranas na ano bang experience ng nabibili nila yung gusto nila. Tsaka sa mga listeners natin, tsaka mga viewers natin, kung sa tingin mo, wala kang kayang gawin, o sa tingin mo na parang napinanghihinaan ka ng loob, try to think of this. Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo. Bakit hahadlangan mo yung sarili mo na mag-step up? Bakit mo hahadlangan yung sarili mo na maging better yung buhay mo? At the same time, magiging masaya ka sa gagawin mo because
yung ginagawa mo bukod sa binubuhay mo yung sarili mo, bigyan mo naman ng time yung sarili mong hanapin din yung purpose mo. Oo, kuya. 'Di ba? Parang okay, wala namang masama na magtrabaho ka eh, 'di ba? Hindi, ginawa ko rin, nagtrabaho din Trabaho muna ka. ako eh. Ang pagtatrabaho hindi naman yan isang buong araw, 'di ba? Oo. Meron pa yung natitirang oras para naman dun sa pangarap mo. Kung yung 8 to 5 para dun sa bread and butter mo, yung 9 to onwards, gawin mo naman yun para sa pangarap mo. 'Di ba? So, yun yung nangyari sa'yo. Parang tinuloy-tuloy mo talaga siya. Parang tinuloy-tuloy mo na siya. At sa pagbabalik ng MYL, paano na natin pag-uusapan yung Southeast Records? Magbabalik kami, dyan lang kayo. Welcome back sa ating podcast, Meet Your Locals. At syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan ngayon at sa story nga na sinishare sa atin ni George, ni Cap George nga na. Yun nga, paano nag-come up na yung Southeast Records? Paano mo na siya na hinahandle? Paano ka na nag-mix? Paano mo na siya tinutunugan? Ganyan. May mga nakikinig kasi ako ng mga mix sa sa local tsaka Philippines. Kumbaga, gusto kong madikitan yung mix ko eh. Madikitan ko sila sa mix. Tapos, eto na naghahanap na ako ng mga artists. Kasi yung iba, yung mga day one ko, hindi ko naman sila iniwan. Kumbaga, nasa ko pa rin sila eh. Gusto ko pa rin, kasama pa rin talaga sila. May mga kanya-kanya lang priorities. Oo, pero yung passion nandyan pa rin. Oo. So, yun na, sa mixing, yung pagmi-mix ba ng kanta, paano mo masasabi na ito na yung cut na gusto ko, ito na yung effect na gusto ko, ganun. Paano siya nagka-come up sa ganun? Hindi pa ako mahilig sa effects, kuya, dati. Kumbaga, mix lang talaga. Tapos, si Vash, shoutout kay Vash. Shoutout. Nakilala ko si Ghost dahil kay Vash. Doon ko na nakilala si Ghost. Pumasok na sa atin si Ghost, okay. Pumasok na si Ghost. Yun na. Pinapagalitan niya ako. Okay. Kasi Adobe user pa rin ako eh. Anong taon na? Sabi niya, bakit nasa Adobe ka pa rin? Mag-FL Studio ka. Nag-switch ako ng FL Studio para akong nag-back to zero. Wala akong alam sa software na yan. Anong pipindutin ko dyan? Anong tawag dito? Parang sabihin na natin nasa Super Mario Days ka, tapos bigla ka nag-come up dun sa GTA, parang Oo, yan. Sabi ko, anong pipindutin ko dito? Sabi niya, aralin mo yung FL Studio. Binigyan ko ng time. Nakinig ako nanood ako ng mga tutorials. Sa YouTube. Sabi ko sa kanya, tama ba yung mga ginagawa nito? Sabi niya, walang tamang mixing dyan. Walang tinuturo na tamang mixing dyan sa tutorial na yan. Tuturuan kita. Kasi narinig ko yung mixing niya. Nag-record si Vash dati sa kanya sa Cavite. Sabi ko, parang may kakaiba sa mix nito. Parang kayang gumawa nito ng kakaibang tunog dito sa Pilipinas eh. Ina-adapt niya na yung tunog ng ibang bansa, ina-adapt niya, dinadala niya dito sa Pilipinas. Sabi ko, parang may kakaiba talaga. Ang perfect ng auto-tune eh. Naririnig ko sa kanya si Y Binet sa mga mixing niya. Sabi ko, kakaiba talaga. Ang layo sa mga ginagawa ng mga rappers dito sa Pilipinas. Pwede mong sabihin yan kasi ikaw mismo nagbi-mix ka eh. Di ba? Ang naririnig ko lang naman na dinadala nila yung mga foreign na tunog dito, XB eh. Oo. Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung XB kung bakit gumagawa sila ng ngayon dito. Gumagawa sila ng malaking alon dito sa Pilipinas. Kasi magaling talaga eh. Magaling sila sa talaga. Na-adapt nila eh. Tapos si Ghost, kumbaga blueprint eh. Blueprint yung ginagawa niya dito sa Pilipinas. Sabi ko, paano mo ginagawa yung mga ganto-ganyan? Sabi niya, aralin mo muna yung FL Studio, yung mga pasikot-sikot dyan. Diyan ka mag-record. Tapos hindi ko sinasabi kay Ghost na nagre-record ako sa Adobe, tapos nililipat ko lang sa FL Studio.
Di ko sinasabi sa kanya yun. Ngayon Oo. niya nga lang malalaman to pag napanood niya to eh. Sa Yari MOL ako lang yan. dito. Okay. Yeah, okay. Tapos, teka lang ibig sabihin pwede yun? May possibility na ganun? Na parang naililipat siya? Parang Ine-export ko siya. Sinesave ko siya ng raw file. profile. Tapos doon ko siya minimix sa FL Studio. Okay, so dun okay, so sige. Parang sinabi niya sa'yo, aralin mo tong FL Studio. Oo, Pinapagalitan gagawa nga ng, syempre dapat nag-upgrade ka. Oo, Ganun. nag-upgrade kasi lumang-luma na talaga yung Adobe Audition. Tsaka ang ganda lang nung kay Ghost shoutout dun kay Ghost. Kasi sinasabi niya yun sa'yo, ang magbe-benefit nun ikaw pa rin eh. Oo, kuya. Diba? Ikaw pa rin talaga yun. Kumbaga sa sinasabi niya lang yung sa'yo, kasi pwede kong sabihin na malaki yung trust niya sa'yo, malaki yung tiwala niya sa'yo, na Hindi. kaya mong gawin. Kasi kuya, Mm. kumbaga, wala pang masyadong tinatatak na pangalan si Y Binet eh. Mm. Si Y Binet ang naririnig ko sa kanya dati. Mm. Wala pa talaga. Kumbaga, zero pa yun. Hindi naman zero. May mga nakikinig na sa kanila sa music. Mm. Narinig ko lang talaga, may kakaiba siya eh. May kakaibang ginagawa siguro sa mga mixing niya eh. Iba yung tunog. Mm. Nung time na yun na medyo hindi pa ganun ka-boom. Ano parang, yun parang eh. ikaw mismo nakikita mo na mag-hit to. Parang ganun. Pandemic ko nakilala si Ghost eh. Oo. Itong pandemic na eh. Kumbaga, naririnig ko yung mga gawa niya. Iniisip ko paano nangyayari na ganun yung mix. Ganun yung tunog, ganun kalinaw, ganun ka-quality. Tapos sabi niya, aralin mo. Tapos binibigyan niya ako ng tip. Nahihiya na ako sa kanya. Kasi, ayun na nagkakapangalan na si Y Binet. Nakakausap ko pa rin siya. Nagtatanong ako sa kanya. Tapos binibigyan niya ako ng kaalaman libre. Libre niya nang binibigay sa akin yung kaalaman. E di, ngayon inaaral ko na yung FL Studio. Gusto ko magka-artista katulad ni Y Binet. Sabi ko, saan nahanap ng ganong artist? Yun na. Doon ka na sa peaking ka na mismo. Yung era ko, hindi naman ganun eh. Kung naririnig mo yung mga dating kanta ni Y Binet nung naka-ghost na siya, iba na, Talagang diba? meron. Talagang meron talaga. Wala akong ganong artist. Saan ako hahanap ng ganong artist? Saan ako hahanap ng ganong tao na kayang gumawa ng Y Binet? Okay. Sabi ko, gusto ko kasi magawa yung ganong mix eh. Hindi ko naman siya magagawa sa natural na rap lang eh. Kumbaga may tono yung ano eh. May specialty. Oo. May sarili siyang pwede kong sabihin na word branding eh. Parang pag narinig mo siya, teka si Y Binet to. Kahit sabi mo, ba nakarapol yung playlist mo, kahit nakapikit ka nga, nakarandom ka sa Spotify. Biglang may sumunod na song, pagpikit mong ganun, teka, Y Binet to. Oo. May ganun siya eh. Unang word pa lang, alam mo na si Y Binet alam mo na kagad. Diba? Signature niya. Kumbaga, syempre. blueprint eh. Blueprint, tama. Naghahanap ako. Gusto ko gayahin eh. Naging idol ko si Ghost talaga. Lodi talaga si Ghost. Hindi ko tinatanggi yun. Hindi ko tinatanggi sa mga nakikinig sa akin yun. Nakikinig sa music namin. Idol ko talaga si Ghost. Lodi talaga si Ghost. Okay. Yun na. Parang gusto mo na magkaroon ng artist mismo na parang ikaw mismong sabihin ko na mag-e-evolve din sa kanya. Parang meron kang gustong makita sa kanya na parang siya lang din yung meron. Oo, kuya. Nag-post ako nun. Sabi ko, sino gusto? Libre. Walang pumapansin. Okay. Walang pumapansin. Tapos may narinig ako si MEC. Nag-record siya sa akin. Client ko lang siya. Nag-record siya sa akin. MEC, okay. Oo. Nag-record siya sa akin. Sabi ko, kakaiba yung tunog mo. Sabi ko sa kanya, kakaiba yung tunog mo. Doon ko na siya pinag-experimentuhan. Kumbaga, pinag-practicean ko siya eh. Dalawa sila ni Jix yung pinagpa-practicean ko. Si Jix pinilit ko mag-switch. Hindi naman ganun yung 40 ni Jix eh. Sabi ko, Jix, testing nga natin to sa'yo. Hindi na ako nagre-record ako pero parang trying hard na eh. Kumbaga, unti-unti ko na nakikita yung purpose ko. Yun na. Doon na pumapasok. Oo. Doon na pumapasok. Nakikita ko na yung purpose ko. Yes, yung purpose mo na yun na pumapasok ka na. Parang gusto ko na ako na yung nasa off-cam. Oo. Unti-unti ko nang binibitawan yung pagiging rapper. Unti-unti na. Okay. Paano yung sinasabi mo sa akin, para malinaw din sa mga viewers natin tsaka sa listeners natin, paano yung switch na sinasabi mo? Na forte to forte ba? Parang hindi naman... Si Jix kasi tongue twist eh. Okay, Hardcore. tongue twist. Tapos bigla mo siyang gustong gawin. Alam mo yung mga tunugan ng
tag Prince, tunog Muntinlupa, tunog ng ganon. Parang sa tang twist na ganyan, ganung tunog. Anong gusto mong parang, paano mo siya siniswitch? Saan tunog? Anong Pinagsiswitch ko klase? siya ng katulad kay YB-Net. Okay. Ganon tunog, pang ibang bansa. Sabi ko, kaya mo ba yan, pre? Sabi niya, sige, kayanin natin. Dalawa lang naman talaga kami nagpapaniwalaan eh. Oo. Sabi ko, sige, testingin mo. Ginawa niya. Tapos, may mga part na hindi ko makapit yung autotune. May part Sabi na hindi ko, mo makapit. oo. Pumapalpak kami. Hindi namin nirelease yun. Tapos, ginagawa lang namin siya ng ginagawa. Si MEC, nung siya yung nag-record, ang ganda ng kapit ng autotune. Hindi mo masasabing naka-autotune kasi maganda rin talaga yung boses niya. Maganda yung deliver eh. Si Jigs naman, hindi naman pangit yung boses niya. Kumbaga, hindi niya lang nanibago siya eh. Siguro sa forte? Autotune eh. May autotune kasi. Sa forte siguro. Okay. May autotune kasi hindi kami gumagamit ng autotune dati. Naging hater nga ako ng autotune eh. Tapos hindi ko rin kasi alam yung purpose ng autotune. Tsaka siguro nung panahon na yun, hindi pa ganun ka-upgradable talaga yung mga resources. Oo. Bakit mo hahadlangan yung sarili mong gamitin yung mga resources ngayon na which is makakatulong talaga para gumanda yung tunog mo? 'Di ba? Oo, kuya. Ay hindi niya sinabi sa akin ni Ghost. No hate, 'di ba? No hate na. Bakit hadlangan mo yung sarili mo, pipilitin mong magpaka-solid diyan sa boses mo kung meron namang isang may part, mas magandang quality, Yes. dagdag quality Yes, kasi quality. yung autotune eh. Quality mo. Kaya ginawa yan, may purpose yan eh. Ginawa yan para mas maganda na yung sound mo. Sabay dinagdagan mo pa siya ng ganong resources, di mas lalang solid, 'di ba? Tsaka yung makikinig sa'yo, mas magagandaan sila sa tunog. 'Di ba? Ba't mo hahadlangan yung sarili mong gumamit niyan? 'Di ba? Sayang lang din. So, hindi namin sinasabi dito na in all your ways, aspects, autotune tayo ng autotune. Oo. What? Hindi. Ang amin lang Hindi dito. naman para sa lahat yun eh. Yes, hindi para sa Hindi lahat. para sa lahat. Pero bakit mo hahadlangan? Oo. Kung mas gaganda yung tunog mo. 'Di ba? Okay, nakuha namin yun. Tapos, nung si MEC na, sabi ko, parang gusto ko kuning artist to ah. Yung time na yun, naghahanap ako ng artist eh. Na, makakasabay sa mga new waves eh, mga new meta. Tapos, nagtanong ako kay Ghost ngayon, paano ako magmi-mix? Ayun na, tinuturo niya na sa akin yung mga tamang pagkakasunod-sunod ng mga vocal chain. Yun na, doon na tayo sa Oo. technicalities ng pagmi-mix, Oo, no? Vocal paano? chains, ganyan. Kung paano yung mga tamang cut ng EQ sa EQ. sa mga equalizer, yung mga, kung ilang hertz ba yung ikakat natin. Kung ano yung mga ikakat natin sa mga hindi. Yun na, doon na pumapasok yung technicalities. Tapos yung compressor, kung paano gamitin yung tamang compressor, kung paano gamitin yung parallel compressor. Yun na, yung mga technicalities na. Oo, yung mga pampalinaw, kung paano mo mapapalinaw yung boses, kung paano mo siya mamimix ng hindi distorted. Kumbaga sa photography, yung mga contrast, light, brightness. Oo, ganon. Kung paano yung tamang timpla. Yun, para maintindihan lang din ng mga viewers natin, may timpla kasi. Bilang isang music engineer, sound engineer, may tinitimpla sila para mas sumolid o mas gumanda sa tenga natin yun. Diba? So, doon muna siya natututunan. Kaya kung sa tingin mong magaling kang artist, kailangan mo ng magaling na engineer. Okay. Hindi sapat na magaling ka lang na artist. Kailangan mo talaga ng paano kung magaling ka, tas ang nilabas mong output, hindi naman ganun ka-quality. Hindi ko naman sinasabing pangit pero hindi ganun ka-quality. Kumbaga artist ka eh. Mag-explore ka, maghanap ka ng sarili mong engineer, maghanap ka ng engineer na may tenga talaga. Shoutout sa lahat ng mga artist na nakikinig sa atin ngayon. Kung isa ka sa mga artist na nasa music industry, nandito si George. Okay? Humanap ka ng tao na kung saan makakatulong sa'yo na gumanda yung tunog mo. Oo. Alam naming magaling ka. Okay? Alam naming may tira ka, may boses ka, may tunog ka. Pero mas maganda at mas gaganda yung tunog mo kung merong tenga na eksperto na makakatulong sa'yo. Kailangan mo rin talaga ng engineer eh. Yes. Kasi ang mga nakikinig ngayon tumatalino na gumagaling na yung tenga nila. Agree ako dyan. Di ba? Agree ako dyan.
Ano yan? Nag-aano na eh. Nag-upgrade Nag-i-improve na yung music natin. Hindi na tayo katulad dati. Hindi ko hate yung mga tunog dati. Malaking respeto sa kanila pero Sobrang kailangan respeto. natin tanggapin na nag-i-improve na yung music natin dito. Sobrang respeto sa lahat ng mga songs dati. Respect kami doon. At the same time, mga lodi yun. Pero hindi natin makakila sa lahat ng mga listeners ngayon. Lalo mga Gen Zs, ganyan. Oo. Nag-upgrade na eh. May hinahanap na tayong tunog. May hinahanap na tayong sound na sa swak talaga. Hindi lang sa tenga natin, kundi sa personality natin at taste ng gusto nating pakinggan. Tsaka dagdag ko lang kuya, huwag natin pababayaan yung lyrics natin. Kung maganda nga yung output natin, wala naman tayong magandang lyrics na ibabato. 'Di ba? Lalo kung isang rapper din yung makikinig sa'yo na lyricismo, ang ganda ng output mo. Ano naman yung mga pinagsasabi mo dyan? Word. Another word again. Lyrics. Napaka-importante nun. Na kung Lyrics, ano yung pinapakinig mo sa mga tao, importante yung lyrics doon. Oo. Di ba? Importante Kaya ka nga nag-compose kasi may gusto kang iparating. Tapos ang ipaparating mo, O ipaparating mo wak. Di ba? Gagawa ka ng lyrics na pang cloud chaser. Wala yun. Hindi mabenta yung mga ganun. Siguro bumibenta sa mga haters, yun-share nila yung mga ganun. Bibenta ka sa ganun pero yung sa mga gusto mong respeto na gusto mo respetuhin ka ng mga lyricismo, hindi ka re-respetuhin niya, maniwala ka sa akin. Ayun. So shoutout sa mga rap artists natin dyan na lagyan mo ng something na pwede naming sabihin na ang ganda ng lyrics nito. Nung something na pwedeng makapagbago ng aspeto ng bawat tao. Kasi ako pag nakikinig ako ng kanta, number one sa akin yan, lyrics eh. Oo, lyrics. Napakaraming magandang beat. Mapapabounce ka. Oo. Kailangan mo pa rin talaga ng lyrics. Kailangan mo paano mo siya maipapahatid sa tao ng maayos. Pero yung lyrics na tumatagos kasi yun eh. Oo, kuya. Nasa downs ka ng buhay Lalo mo. pag mga inspirational type. Downs. Kailangan mo ng lyrics na maganda. Kailangan mo ng magandang mensahe. Nasa downs ka, nasa ups ka, nasa mid-range ka ng buhay mo. Kapag ang ganda ng lyrics, nakakadala siya eh. Oo, kuya. Alam mo yung tipo na, tsaka yung parang tipo na, teka, malungkot ako ngayon. Yung artist na papasok sa isip mo, yun na kagad yun eh. Kasi nadadala ka sa lyrics niya eh. Oo, kuya. Di ba? Tsaka pag gagawa ka ng kanta, dapat, i-feel mo yung gagawin mong kanta, hindi yung basta ka lang bato ng mga lyrics. Mas maganda yung galing, may pinaguhugutan ka rin. May pinaguhugutan ka. Hindi lang yung nagandahan ka lang sa beat. Oo. Mas masarap pakinggan yung sariling kanta pag experience mo sarili mong experience. Yan. So, napaka-importante na mayroong pinanghuhugutan, pinanggagalingan yung song na pinapakinig mo sa mga tao. Kasi lagi kong sinasabi na experience talaga ang magbibigay talaga ng meaning doon sa kanta mo eh. Oo. Yung tipo na dinanas mo siya. Oo. Kasi madadama mo kasi yung music sa amin mo pag kasing mga listeners kasi, ako mahilig talaga ako sa music. Nararamdaman ko yung artist eh. Pwede kong sabihin na ramdam ko siya eh. Pwede ko rin sabihin na hindi ko siya ramdam eh. Oo. May ganun talaga. Yung parang alam mo namang ginagawa niya lang yung for the clout. Oo. Ginagawa niya lang yun para sumikat siya. Pero iba kasi yung may passion na gustong makapag-inspira, gustong makapagbigay ng mensahe ng kanta niya. Dapat mahalin mo lang lagi yung ginagawa mo. Huwag ka mawalan ng pagmamahal sa ginagawa mo, lalo sa pangarap. Mararamdaman yun ng bawat nakikinig. Yun yung unang kailangan mo mahalin yung pangarap mo. Ako naka-experience ako ng ganyan na pinakinggan ko yung isang artist. Hindi siya kilala totally. Pero naramdaman ko talaga siya. Parang nakita ko talaga sa kanya. Actually, narinig ko talaga sa kanya na may gusto siyang iparating talaga sa lahat ng nakikinig sa kanya. Na kahit hindi siya ganun kakilala or hindi, pwede kong sabihin na umuusbong pa lang siya or what, o nagpapatuloy lang siya for the sake of his passion, nararamdaman ko yung lyrics niya. Nararamdaman ko yung kanta niya. Na yun yung pwede kong sabihin na meron talagang bilang, pwede kong sabihin na bilang talaga yung pwedeng
makapagbigay ng inspira sa kanta. Kaya sa mga rap artist natin ngayon diyan, bumilang ka, 'di ba? Nandun ka Oo. sana sa mga bilang na 'yun eh. Oo. Nandun ka sana dun sa yung tipo na ako pasuko na ako eh, yung ganyan eh. May isang taong pasuko na sa buhay, may isang tao na nawawalan na ng pag-asa, nabawalan na ng pag-asa sa pangarap niya, pero narinig yung kanta mo, napanood ka, nakita yung kanta mo, biglang nagbago, nag 360, kaya ko palang gawin to. Oo. Salamat sa kanta mo. Naligtas Kaya ako. mong, may mga napapakinggan din talaga akong ganun, kuya. Yung Sobrang mga solid. minsan pag minsan pag ka na, lalo yung kanta ni Olkang Zack, All kang Zach, ang gaganda ng mga kanta ni Olkang Zack, talagang tatagos. Lalo pag galing ka talaga sa mad days mo, pakinggan mo siya pag pag mga yung down na down ka na, pakinggan mo siya, madadama mo yung mga niya. Tsaka ang pinapakinggan ko rin si RP Turla. RP Turla, Lord yan. Yung OTW. Favorite ko talaga yung OTW niya. Sa songs pa lang ng genre, alam na natin kung anong klaseng personality tayo. Sa mixing, paano naman nagka-come up na eto na, pwede ko na tong ilabas. Pwede natin tong iparinig sa tao. Paano mo masasabi na okay na siya? Pinaparinig ko muna kay Ghost. Babalik ka pa rin talaga sa taong pinagkunan mo ng info. Sa taong hanggang ngayon, pinaparinig ko sa kanya yung mga ko, bago ko napakaganda ng lesson doon na always check doon sa mga tao na nagbigay talaga sa'yo ng learnings or what. Ang solid nun. Nakita yung humbleness, tol. Nakita yung humbleness, tol. Tsaka wala namang masama makinig sa may misalam eh. Tama yun. Di ba? Tama yun. Solid yun. Napakaganda nun. Na nandun kasi yung nandun kasi yung pagpapakumbaba mo na ako naniniwala ako kung sino talaga yung mga taong humble, kung sino yung mga taong marunong tumingin sa pinanggalingan, yun talaga yung may mas alam eh. Yun talaga yung mas nagkakaroon ng achievement sa buhay, mas nagpo-fulfill sila kaysa yung mga tao na akala nilang galing na nila, ayaw na nilang tumingin sa likod porket meron sila, sabihin na natin konting napapatunayan, ayaw na nilang tumingin dun sa mga taong nagbigay sa kanilang learnings. Tingin ko hindi sigurado ako na hindi magtatagal yung mga ganun. Tsaka natutuwa na rin ako ngayon, may mga nakaka-appreciate na ng mga mix, may nagtatanong na sa akin. Tinuturuan ko naman sila kahit papaano. Sabi ko, kailangan mo lang ng mga tamang ganito, tamang ganyan. Ang ganda. Parang nababato. Oo, kuya. Yung good. Ayun yung sinasabi ni Ghost. Kapag marunong ka na, turuan mo rin yung iba. Yung good perspective. Oo, kumbaga ang gusto ni Ghost, kailangan natin maging quality dito. Kaya kung anong ituturo ko sa'yo, nasa sa'yo na yan kung ituturo mo sa iba. Huwag kang maging madamot. Yan. Yung good perspective, yung magandang purpose, yung magandang passion na papasa sa mga next generations. Kasi nakakaawa din yung iba eh. Alam mo yung tipo na bakit ipagdadamot mo yung mga magagandang learnings or magagandang mga transitions dun sa iba. Nakakaawa yung ibang generations, wala silang mapapakinggang matino. Oo. Di ba? Ipasa mo. Ipasa mo yan. Huwag mo ipagdamot. Binabato ko yan sa iba. Ibato natin yan. Kasi, lalo na tol, kung yung pagpapasahan mo naman is worth it. Oo, kung diba? Hindi. Kasi matagal ko na rin siya nakikita eh. Gusto niya rin matuto. Yung binatuan ko ng kaalaman. Tsaka shoutout din sa mga nakikinig sa atin. Dapat ikaw worth it ka rin na napagpasahan din naman ng mga learnings. Kumbaga kapag pinasa namin sa'yo or pinasa nila sa'yo yan, siguraduhin mo naman na may mapapala talaga yan. Oo. Na yung same vision or mission ng taong nagpasa sa'yo, dapat naman bigyan mo siya ng, ang tawag dito, bigyan mo naman siya ng halaga talaga. Kasi kung ako mahal ko tong ginagawa ko, mahalin mo yan. Bibigay ko sa ito pero dapat mahalin mo yan. Tama. Tama yun. Na hindi, pwede ko rin naman sabihin sa mga katulad natin na rin naman, syempre sa atin, namimili din naman tayo ng mga tao na kung saan
karapat-dapat din namang Oo. pagpasahan. Kaya sa mga iba na, damot naman nito. Hindi naman natin Hindi. alam na ano eh. Oo. Baka sinasamantala lang din tayo ng iba Tama. di ba? Tama, tol. Na bago ka rin naman sanang pagpasahan, Kilalanin mo rin muna. kilalarin mo rin muna ng sarili mo kung talaga Kung ano ba talaga yung pakay niya sa'yo. Tama yun. Kung matututo ba siya, lilingunin ka ba niya? Kung sakaling matuto na siya. At the same time, lilingon din ba Tsaka siya sa iba? hindi ako magagalit kung magiging mas magaling ka sa akin. Yun pa. Magiging proud ako sa'yo. Tama yun na ang ganda na pinag-uusapan natin. Kasi inspiration sa iba yun eh. Oo. Inspiration talaga, baon talaga ng mga posibleng pasukin talaga yung rap industry or rap music or any kinds of music. Importante rin talaga yung learnings at the same time. Kung ikaw man is nasa kalagayan ng marunong ka na, pumili ka ng mga tao na pwede mong pagpasahan. Oo. Pumili ka ng mga tao na pwedeng taniman at makikita natin yung bunga nun. Kaya pag uhaw ka na, piliin mo yung mga taong hihingihan mo ng tubig. Tama. Di ba? Pumili ka ng mga taong hihingan mo ng tubig at pumili ka rin ng mga taong lalagyan naman yung mga baso nila ng tubig. Oo. Solid ba yun? Lagi ko din sinasabi sa mga sa mga artist ko na tangay na pag alam nyo ng may nangyayari na sa inyo, huwag nyo kakalimutan yung mga nasa likod nyo palagi. Tapos sinasabi ko sa kanila na tangay na nga, huwag nyo na akong lingunin nyo na lang yung mga lagi nakasuporta sa inyo. Yung mga laging nandyan para yung nakakakita kung paano ka nakakaangat. Tsaka yung mga nakapanood ng mga Oo. yung day ones mo talaga. Alam nila kung ano yung pinanghugutan mo or alam nila yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung craft mo na yan. Yung mga day ones ko, lagi ko sinasabi sa kanila, tangay na, dati hindi naman tayo ganito, trip-trip lang natin tong pagre-record na to eh. Ngayon nandito na tayo. Kumbaga sa ang layo na ng agwat, o ang layo na ng diferensya noon sa ngayon. Kung dati, Oo. CDR King 150 or magkano ba yung mic na yan? CDR King, nasisiraan pa ng laptop. Ngayon maganda na yung Ngayon, eto na. Komportable na tayo. Oo, kumporta. Tsaka, kuya, Diba? si Ghost, binigyan niya ako ng pangarap ko na SSL2 na interface. Napaka-solid ni Ghost, no? Yung SSL2 na yon, yung sabi niya sa akin, ingatan mo yan. Kasi ayun yung nagbigay sa amin ng pera, million views. Dun nag-million views si CKYG, si YBNet. Lahat ng mga nagmi-million views ngayon sa Ghost Worldwide nakasubok dun sa SSL2 na yon. Sa akin niya pinagkatiwala. Isipin mo, itabi niya na lang dapat, di ba? Pwede naman niyang hindi ibigay. Oo. Di ba? Ibinigay niya sa akin. Shoutout sa'yo, Ghost, ha? Napaka-solid mo. Sobrang idol ko yan si Ghost. Napaka-solid mo. Kung hindi maupo dito si George, hindi tayo makakarinig ng mga kwento na tungkol niya. Kasi hindi naman natin kilala si Ghost talaga totally. Tunog Diba? mayabang nga siya sa iba. Diba? Hindi natin, sige, pag sinabi natin Ghost, ano ba yung lumalabas din sa isipan mo? Sa picture niya? Yung karakter niya? Oo, yung paano mo siya kumbaga nakilala? karakter niya lang naman. Diba? Hindi siya. Pero, nagbumula sa'yo, napaka-supportive talaga, napaka-supportive sa mga taong may inaabot eh. Napaka-supportive Oo, ni Ghost kuya. eh. Magmula sa learnings, magmula sa resources, pinatunayan mo yun sa'yo eh. Diba? Mas ito na, nagkakaroon na ako ng mga artist na nakukuha na nila yung mga new waves ngayon. Yan, pag-usapan natin yung mga artist mo. Dumating si Shaq, si Hayes, Si Hayes, si MEZ, MEZ, si Yams, si Shasin, Shasin. tapos si Escaplow. Meron kaming pumutok na na kanta ni Escaplow. Hindi ko yata alas record yun. Basta meron kaming kanta na na kumbaga inadapt ko yung new waves. Nag-record ulit ako eh. Inadapt ko yung new waves. Nag-autotune ako. Nakuha ko eh. Nakuha ko pero sabi ko hindi talaga para sa akin to. Hinto ko na to. Tapos si MEZ, ang dami na namin ngayon eh. Si Vash, si Prol. Sino pa ba? Si Cruzy. Tas sayang si Tracy kasi nawala sa akin eh. Tapos si Salva, si Kent S. Yun, Kent S. Si Kent S. Ito pinaka-last artist ko pero ito rin yung pamato ko ngayon si Kent S eh. Talagang bumabato ng ng mga pang mga new waves talaga na adapt niya. Tsaka napanood ko yung mga artist mo ng personal
Napanood ko sila. Oo. Solid. Napanood ko sila. Nag-perform sila. Tinuturuan ko rin kasi sila na Solid kung paano, talaga. paano nila kakantayin na maayos. Tsaka magaling yung artist mo, hindi lang off-cam. Oo, kuya. Miski panoorin mo sila stage, talaga may presence. Oo. Talaga may connecta sa tao. Sabi ko sa kanila, lagi nyo lalagyan ng puso. Tama. Puso lang lagi sinasabi ko sa kanila, pagmamahal. Tama, naramdaman ko sila. Naramdaman ko talaga kung yung pinanood ko sila, naramdaman ko yung presence nila. Naramdaman ko yung mga pangarap nila sa stage. Bumalik sa akin. Yung baton nila bumalik sa akin. Solid. Solid. Lagi kong pinapabaon sa kanila yon na laging mahalin nyo lang to, mahalin nyo yung ginagawa nyo. Kung tutuusin nga, kuya, sa tingin ng iba, wala kang mapapala sa kanila eh. Di ba? Kasi hindi naman kami nagkakapera pa eh. Hindi pa kami nagkakapera sa music. Pwede kong sabihin to, tol. Magkaiba yung vision ng may passion. Oo. Tandaan natin to. Magkaiba yung tingin ng merong vision sa wala. Magkaiba yung merong passion sa wala. Kung sa mga, sabihin ko na, ng mga walang pangarap sa buhay, ng mga walang, sabihin ko na lang na, hindi gusto yung mga gusto naming lakaran, kung sa tingin nyo wala kaming mapupuntahan sa bagay na ginagawa namin, nagkakamali kayo. Dahil the first step na hinawakan namin yung mga resources namin, fulfilled na kami. Tama ba? Oo, kuya. Minimix pa lang ni Utol George yung mixtape na yon, fulfilled na siya. So, hindi lahat tungkol sa pera. At sinasabi ko lang din sa Tatandaan kanila, ang gusto ko lang maging sukli nyo sa akin, sipag. Sipag. Sipagan nyo lang lagi. Wala akong ibang gusto ko maging masipag lang kayo. Bonus na sa atin yung magkakapera tayo ng malaki dito sa music. Sabi nga natin palagi, like kung binabanggit to sa mga nakakausap or even sa MYL na, tingnan mo muna yung vision, magkaroon ka muna ng purpose sa buhay, vision, the purpose, and the mission to help others, to help anything. Kung magkaroon ka ng sense, magkaroon ka ng purpose sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, at sa iba, the money will follow, tol. Oo, kuya. Tingnan mo muna yung vision mo, yung passion mo, yung purpose mo, at maging kapakipakinabang ka sa community mo or even sa ibang tao, the money will follow. Susunod at susunod talaga yung pera, no matter what will happen. Oo, kuya. Mas maganda nang i-achieve mo yung fulfillment mo dun sa purpose mo kaysa naman tumingin ka dun sa mas kikitain mo, hindi fulfillment eh. Marami na akong nakausap na ganyan, tol. Na, oo, sige, sabihin na lang natin na mayaman sila, pero may regret sila sa buhay. Alam mo kung ano yun? Hindi nila sinunod yung gusto nila. Nandun nga sila, kumikita nga sila ng malaki, pero mas masaya tayong nilalakbay natin yung passion natin. So, shoutout sa lahat ng mga artists dyan. Tuloy nyo yan, ituloy nyo yan. Hanggat masaya kayo, hanggat masaya kayo sa ginagawa nyo, ituloy nyo lang yun. At saka, pwede ko na rin ipasok, no? So, syempre, RIP kay sa Lodi natin, ang si Innocent One. Oo. Diba? Ayan talagang Oo, ayun, kasi isa rin, roots yun eh. Roots yun eh. Saka sound trip ko talaga yung mga sound trip niya. Ang ganda nung sinabi niya, lalo na sa mga youth ng mga kabataan natin ngayon. Sa lahat ng mga nag-rap, ituloy natin yung maniwala kayo may mangyayari. Oo. Solid yun. Napakagandang statement talaga yun. Talagang pag iniisip ko yung sinusuko ko na yung music dati, sabi ko, tas naisip ko ngayon, nasan ako ngayon? Isipin mo kuya, ang layo ko na eh. Kasi unang tungtong ko sa studio ng Ghost Worldwide. Tas ang mga kasama ko doon, hitmaker, mga million views. Sabi ko, ano na ba ako? Nasa na ba akong stage ng pangarap ko para ma-meet ko tong mga tao na to? Dahil din talaga kay Ghost. Siya yung nagparana sa akin kung paano ko mapapasok yung mga ganong mundo eh. Kung paano ko mapapasok yung mundo ng mga nasa taas, yung mga nasa top na. Nakakalula talaga. Sinasabi niya sa akin, nakakalula sa taas pero kailangan mo kontrolin. Nakakasama ko sila si KYG, si YB Net, Nate Man, Real Scrum. Oo. Tapos, nagmimix. Isipin mo kuya, namimix ko yung mga kanta nila. Nahahawakan ko yung vocals nila. Sobrang malaking pasasalamat na ako doon. Sobrang sabi ko pag naiisip ko, buti na lang hindi ko sinuko tong pangarap ko na to. Tingnan niyo na.
mga malalaking ano na mga hitmaker na yung mga nahahawakan kong vocals ngayon. So please lang, wag kang titigil. Oo, Wag wag kang kang titigil talaga. Parang awa mo na sa lahat ng mga rap artists dyan or even sa lahat ng craps. Kung kala nyo lang walang nangyayari, please lang, wag kayong Lagi titigil. mong babalikan Wag. kung ano yung saan ka nagsimula, kung saan ka nagsimula tapos nasan ka ngayon, isipin mo lang. Huwag kayong susuko. At the same time, sabi nga ni Ghost, nakakalula dito sa taas. Pero kapag nasa tamang eroplano ka, Wag kang Diba? magpapaano sa ano, wag kang magpapaapekto. Hindi mawawala yung mga haters diyan. tama. Wag ka lang magpapaapekto. Tsaka nasa tamang eroplano ka, tol. Oo. Buti nga kuya, may ganun eh. May Mm. ghost. Kaya alam ko na kung paano ko papangaralan yung artist ko. Kung paano ko sila na mapapatungtong sa ganun. Exactly, tol. Kaya lahat ng mga artist mo, nasa tamang eroplano din sila. Oo, kuya. Nasa tamang... Buti talaga Ano dumating sila? si Ghost kasi kung wala si Ghost, hindi ko alam kung ano yung lalakaran ko. Hindi ko mahahanap yung purpose ko. Tsaka, tol, yung nga sabi mo, yung kaninang kwento mo, nagbunga eh. Di ba, tol? Oo, kuya. Nagbunga siya eh. Isipin mo kung tumigil ka na dun sa nasira yung desktop mo, nasira yung laptop mo. Hindi natin, sigurado ako na hindi ka makakarating sa kung saan ka ngayon. Hindi ka siguro makakapag-mix ng mga hitmakers ngayon. Kaya napaka-importante talaga, huwag ka lang tigigil eh. Oo, Diba? Magbubunga yan eh. Oo. Kailangan mo lang gumawa ng sarili mong empire. Yan. Sariling empire at the same time, yung ginagawa mong craft ngayon, ginagawa mong artistry ngayon, sa lahat ng mga nag-uumpisa sa atin at gusto ding pasukin yung pag-mix or pagiging sound engineer, napaka-importante ng learnings din talaga sa marunong na. Yun, nakuha ko yung lesson na yun eh, na huwag kang maging madamot sa sarili mo. Oo. Di ba? Huwag kang maging madamot sa sarili mo na matutunan. Ibigay mo kung ano yung gusto mo. Parang, Bigay mo sa sarili mo kung ano yung gusto bigay niya. mo. Di ba? Yung pride natin, ibaba natin. Kasi the more na pride na mas tumataas ka, nawawala yung connections mo sa tao. The more na mas nagpapakumbaba ka, the more na connections ang pwede mong makuha. Yan ang totoo. That's the reality of life. So, yun na, nakakapag-mix ka na ng mga hitmakers. Anong feeling? Sobrang sarap sa pakiramdam. Nakita ko yung yung profile mo, sunod-sunod talaga paglalabas mo. Ito, yung kay Kent S tsaka kay Nate Man. Sobrang saya ko nun. Yan yung latest. Okay. Kay Kent S tsaka kay Nate Man. Nirecord namin siya September 11. Mm. Nagulat ako, nag-reach out si, gumawa ng GC si Nate Man na ako si Kent S tapos siya. Sabi niya, gawa tayo ng track. Kasi nakikita niya, masipag din talaga si Kent S eh. Oo. Masipag yung artist ko, sabi niya. Tapos, iniisip ko, paano kaya yung TF na ito? Hindi siya nang hingi kahit piso, kuya. Napaka-solid talaga ng... Oo. Nagulat ako. Sabi ko, tangina, ang layo ko na talaga, ang layo na namin. Tsaka, alam mo yung tao na merong puso to pass, yung puso na gusto ding magpasa ng pangarap sa iba, hindi sila nakatingin dito. Oo. Diba? Hindi sila nakatingin sa pera. Nakatingin sila doon sa passion ng tao. Sa passion. Kaya solid Tutok yung... ka sa pangarap mo, wag sa pera. Solid. Pag nandiyan ka sa pangarap mo, huwag mo tutukan yung pera. Shoutout kay Nate Man Solid mo rin Sobrang, solid mo. ngayon, si Nate Man, sa akin siya nagre-record. Yun na. Yung mga nilalabas ngayon ni Nate Man, ako nagmi-mix nun. Pero ang nakikita ko sa mga comment kay Nate Man, wala na daw sa Ghost Worldwide si Nate Man. Nasa Ghost Worldwide siya. Sinabi ni Nate Man sa live niya na na kailangan puro freestyle kasi si Nate Man ngayon eh. Kumbaga sa akin niya binabato yung mga freestyle niya eh. Kaya ako yung lagi niya kinokontak. Tsaka nasa movement yun. Nasa script yun. Diba? Nasa script siya. Kumbaga nandun siya sa script talaga ng flow ng karir niya. Okay? So, hindi siya nawala. Kumbaga, nasa script lang. May ginagawa lang silang project. May ginagawa lang
si Utol tsaka si Nate Man ng project na Oo. nakasama sa script ng Ghost Worldwide. Tama ba? Walang Oo. gap yung ano, Wala. walang gap si Ghost tsaka si Ghost. Wala, Si wala. si Nate Man. Wala yun. Nasa script lang yun. Kumbaga, kasama siya sa progreso. Oo. May ginagawang project kasama sa progreso sa ng buong Ghost Worldwide yun. Kung paano nila ginagawa yan, abangan mo kung paano sasabog yan. Oo. Abangan nyo na lang kung paano sasabog yan. Abangan nyo kung paano sasabog. Sunod-sunod din yung release ngayon ni Nate Man talaga. Tsaka worth it supportahan na. Oo. Worth it supportahan. Ngayon ko lang din narinig sa iyo na may pusong ganun si Nate Man. Hindi ako nakatingin sa ganito. Gusto gumawa tayo ng track dahil may nakikita akong something sa artist nyo. Ang daming Diba? mga nang-hate kay Nate Man, di nila kilala si Nate Man ng Tama, pero solid si Nate Man. Sobrang solid niya sa personal. Kung baga karakter niya lang yung pagiging loko-loko sa kanta. Oo. Di ba? Loko-loko siya sa mga kanta niya, sa mga drill type niya na kanta. Loko-loko siya kung ano-ano yung mga pinagsasabi niyang bastos. Pero pag nakasama mo siya ng personal, lahat sila kung sino nasa Ghost Worldwide, lahat sila solid. Doon na pumapasok yung artistry. Hindi nila maintindihan yan kung sila mismo hindi sila artist. Oo. Tsaka Malaking shoutout sa hindi mo sila makikilala pag di mo napasok yung bilog nila. Tama. Hindi ka rin naman basta-basta makakapasok sa bilog nila eh. Kaya nga, pwede ko bang sabihin na magkaiba talaga yung vision or yung pagtingin ng isang artist sa isang hindi. 'Di ba? Kung ikaw, natural na tao ka, at yung isa is artist, magkaiba kayo ng paningin eh. Oo. Magkaiba kayo ng senses, kumbaga. Oo. Kung ako artist ako, nasa rap industry ako, magka-sense tayo. Kung wala ka sa rap industry, hindi tayo magka-sense. Ganun lang yun, di ba? So don't judge kung hindi ka nandun mismo sa industry na yun. Oo. Napakalaking bagay nun. Lalo kung di mo naman nakakasama Tama. yung tao na yun eh. Tama. Kumbaga Pero hindi naman natin mapipigilan yung mga haters na yun eh. Hindi natin sila mapipigilan. Oo. Ang kaya lang natin gawin sa kanila, pabilibin pa sila ng pabilibin Oo. pa natin sila ng pabilibin. Doon ka lalakas eh sa kanila, Tama. di ba? Diba? Doon ka lalakas. Habang ikaw nang-hate ka, kami nagpapabilib lang Kaya sa'yo. sinasabi ko sa mga artist ko, dadating tayo sa point na ganyan. Kailangan nyo, ayun yung mga kailangan nyo pagandaan, huwag kayong magpapadala sa mga ganyan. Tama. Huwag ka magpapadala sa mga hate, sa mga doon ka manghihina pag nagpadala ka sa mga ganyan. Tama. Di ba? Tsaka, tingnan mo na lang din yung mga taong sumusuporta sa'yo. Oo. Mas marami pa rin sumusuporta sa'yo ng tunay kaysa sa mga haters. Tama. Tsaka yung mga nang-hate lang naman din naman sa'yo, yung mga nasa lower case mo eh. Oo, huwag ka nang bumaba sa level nila. Diba? Huwag mo na silang patulan. Hindi naman mang-hate sa'yo yung mga nasa taas mo, hindi. Oo. Ang mang-hate sa'yo yung mga nasa baba mo. So, what is the sense kung ilo-look down mo pa sila? Look up ka. Oo. Humingin ka sa gusto mong tingnan. Tama? Ang biyahe natin paabante. Paabante tayo, hindi tayo paatras. Tama. Hindi tayo tumatandang paatras. Subukan mo mag-drive tapos sa likod ka nakatingin. Di ba ang mangyayari sa'yo? Babangga ka. Babangga ka. So, ang sense niyan, diretso lang tayo. Tingnan lang natin kung ano yung gusto Tingnan mo natin. sila saglit lang, pero yung mag-focus Siguro, sa tingnan mo lang sila pag, yung kakambyo ka. Oo. Pwede yun. Tingnan mo lang sila yung... Kasi hindi mo rin maiwasan talagang tingnan eh. That's the reality of life. Pero hanggang tingin lang sana. Oo, Huwag mo na tambayan. Huwag ka magpapa-apekto. Madadala ka lang sa kanila eh. Tama. So, yun lang utol. Yeah. Bago tayo matapos, lagi namin ginagawa sa MOL to. Napakaganda ng ng episode mo ngayon. Ang dami kong learnings, ang daming gems ko na nakuha. Alam ko na maraming pang mangyayaring maganda sa Southeast. Kailangan lang namin pagpatuloy pa to. Sa lahat ng mga artist mo, lahat sila mahusay. Okay? May mga kakilala din ako sa mga artist mo. Kilala ko rin sila personal, yung iba. Napaka mabubuting tao. Doon pa lang panalo ka, tol. Kung paano mo sila nabuo. Kung paano kayo nabuo as a group. Kailangan lang namin ingatan yung isa't isa. Tama. As a collective. Oo. Lupit. Why? Kasi meron ka ring mga taong nilook up. At yung mga taong nilook up mo, inspirasyon din talaga. Lagi ka lang maging masipag. Tingnan mo sa sobrang sipag ng artist sa amin, meron kaming 200 tracks na unreleased. 200 mahigit. Ang last na bilang ko, 223. Sabog yung tenga natin doon, tol. Sabog yung tenga natin. Mananawa kayo pag araw-araw namin nilabas yun. Sa mga nakaabang sa Southeast Records, nagmula na sa kanilang sound engineer yan, 200 plus tracks ang aabangan natin sa kanila. Oo.
Kung sa mga na-release na nila, busog na tayo, meron pa, mas bubugsugin pa nila tayo. Ayun na nga, syempre bibigyan na natin to bago tayo matapos. Lagi naming drill to sa MYL. Magbigay ka sa akin siguro, pwede kong sabihin na magbigay ka sa akin ng 2 words. Okay? 2 words na pwedeng makapag-dictate or sabihin ko na lang, makapag-explain ng story mo. Okay? Kahit ano, bagay man yan, or pagkain man yan, inumin man yan, 2 klase ng career mo ngayon, or kung nasan ka man ngayon, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, bigyan mo ko at least 2 words o bagay na yon na makapag-describe nun. Ano pa masasabi ko? Yan. Ang masasabi ko lang naman, sa sarili ko, the best. Okay. The best. Bakit the best? The best kasi hindi ka sumuko eh. Mm. Hindi ka sumuko sa pangarap mo. Mm. Hindi, kahit nung nangihina ka, pinagpatuloy pa rin. Pati yung fulfillment, the best, no? Oo. Isa pa. Love. Love Okay. sa pagmamahal. Pagmamahal o love. Bakit naman love? Kailangan mo mahalin yung ginagawa mo. Kasi kung wala kang pagmamahal sa ginagawa mo, walang mangyayari. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Yun. So, kailangan natin ng pagmamahal para maging the best. Oo. Solid episode again, George Utol. Maraming Yeah, salamat maraming salamat ngayon. sa inyo. Maraming salamat din sa inyo. Pero bago tayo matapos dito, syempre may mga shoutouts kami. Tol, baka meron kang gusto Yeah, shoutout sa sa idol ko syempre si Ghost. Tsaka shoutout The Click. Yeah, ito yung bagong labas nila ngayon. Ano to? Clothing line? Clothing line. Shoutout sa The Click. Yan, supportahan natin. Artist ko din ng may-ari na ito, Yun, si Bash. sa The Click, tama. The Click. Supportahan natin yan. Yun lang. Ayun lang, shoutout. Okay. So, yun lang, shoutout din ako, syempre sa No Longer Slaves. Lahat ng mga bumili, maraming salamat sa inyo. Meron pa tayong still up, yung third design natin, meron pa tayong stocks dyan. Baka gusto nyo bumili. Check out nyo lang yung page namin, No Longer Slaves. Yan, pwede kayong mag-message doon kung gusto nyo bumili. The same time, shoutout din sa lahat ng mga artist na possible pang umupo dito. Kung gusto nyong marinig din yung story ninyo, makapag-inspire din kayo sa iba, message nyo kami, message nyo ako, message nyo yung personal page ko, or message nyo yung mismo yung MYL, pwede kayong makapag-email dyan. Reach out nyo lang kami in any ways yun. At maraming salamat again sa episode natin. Diba, ang dami naming natutunan sa'yo, ang dami naming pwedeng makuhang gems sa karir, na pwede naming ma-cherish sa aming mga ginagawang passion, sa aming passion ngayon. Maraming salamat, Tol. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat na napaupo ako dito. Siyempre. At sana marami pang umpong kagaya mo, Tol. Matik yan, Kuya. Matik. So, again, meet your locals, Kuis Gerald, Utol George. Maraming salamat sa inyo. This episode of MYL is now signing off. Maraming salamat sa inyo. Oh,